Welcome to Donmar TV News Channel. Nakusan din ni Paolo Rodrigo Duterte si Senator Richard Gordon na ginagatasan lamang ang Philippine Red Cross sa kanyang Talk to the Nation kagabi. Sinabi ng Pangulo na posibleng paraan ng senador ang matagal ng pamumuno niya sa PRC bilang paghahanda daw sa eleksyon. Anya, nakatanggap siya ng ulat na interesadong tumakbo si Gordon bilang Vice Presidente sa 2022 election. Gordon, are you really investigation in aid of legislation or in aid of your personal political interest? I heard that you want to run for Vice President next year and you are trying to impress the opposition that they would consider you. Totoo ba ito, Secretary Gordon? Alam mo, tatakbo rin ako. Kung mag-usap lang tayo, pwede na ikaw ang maging Vice President kung karapat-dapat ka. Hiniling naman ni Paolo Duterte sa Commission on Audit na i-audit din ang Philippine Red Cross. Ang PRC po ay isang non-government at non-profit agency. Samantala, si Presidential Spokesman Harry Roque naman hindi rin paawat. Muli ring rumesbak ng patutsada kay Senator Drilon. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo ever, Bombo Gerald, binigyan din ni Presidential Spokesman Harry Roque na wag nang magbansag kung hindi naman ito naintindihan. Ito ang resback naman ni Secretary Harry Roque sa paratang ni Senador Franklin Drilon na isa sang troll matapos niyang igiita na mas mataas ang presyo ng PPE o yung Personal Protective Equipment na binili ng DOH sa nagdaang Administrasyong Aquino kumpara sa halaga ng PPE na binili ngayon sa Duterte Administration. Sinabi ni Roque na ang troll ay hindi nagpapakilala habang siya naman ay nagsisilbing tagapagsalita ni Pangulong Duterte at halos nakalantad sa publiko. Ayon kay Roque, maigi magtanong muna si Drilon sa mga millennials para maintindihan nito kung ano ang ibig sabihin ng troll. Kaugnay nito, pinayuhan ni Roque si Senador Drilon na tumutok na lamang daw sila sa issue sapagkat wala niya siya nakikitang overprice sa 1,900% ng PPE na binili ng DOH para sa pandemya ng COVID-19 kumpara sa 3,500 hanggang 3,800% na binili na PPE noong Aquino Administration. Hindi niya sinasabing nagkaroon ng overprice ng PPE noong nakaraang administrasyon pero makikita raw na malayo ang presyo noon sa mas mababang presyo ngayon na binili ng kasalukuyang administrasyon. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Roque. Di kita stan, Senator Drilon. Ang issue, overpricing. Natural, titignan natin kung magkano yung biniling exact same PPE ng nakalipas na administrasyon. Lumalabas, wala naman pala talagang overpricing. 1,900 ang binili ng pamahalaan ni Presidente Duterte, 3,500 at 3,800 ang binili ng administrasyon na inyong sinuportahan. So, focus na lang po tayo sa tunay na issue. Nasaan po ang overpricing? Wala. So, let's leave it at that, no? At saka sana po kung tayo magdedebate, pag-usapan na lang natin ang facts. Tama na po yan kung ano nung mga pangalang ginagamit. Mukhang hindi nyo naman naintindihan kung ano ibig sabihin ng troll. Pinapaimbestigahan ni Senator Leila De Lima sa Senado ang report ng Commission on Audit na umano'y mabagal, may mali at irregularidad sa paggastos ng Department of Transportation o DOTR sa pondong nakapaloob sa Bayanihan 2 Act. Binanggit ni De Lima na bukod dito ay atrasado din ang pagpapatupad ng DOTR sa 15 foreign assisted projects noong 2020 na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 billion pesos. Ayon kay De Lima, kasama din sa COA report ang kabiguan ng DOTR na ma-deliver ang mga plaka ng sasakyan kahit umabot na sa mahigit 2.1 billion pesos ang nakolekta nito mula sa mga nagparehistrong motorista. Tinukoy din ni De Lima ang kabiguan ng ilang regional offices ng Land Transportation Office na i-dispose ang 2,595 units ng impounded motor vehicle na hadlang sa pagkakaroon nila ng dagdag na koleksyon. Sa pagdinig ng Senado ay kailangan anyang ipaliwanag ng mga kinaukulang opisyal sa sektor ng transportasyon ang kabiguan sa pagtupad ng kanilang mandato. Sabi ni De Lima, bubusisiin din sa hearing ang mga polisiya ng DOTR at umiiral na burokrasya na nakakahadlang sa pagtupad nila ng tungkulin. Git ni De Lima, walang puwang ang kapalpakan at kapabayaan sa pagkakaloob ng serbisyo sa publiko na kailangan para malampasan ng mamamayan ang kasalukuyang sitwasyon na dulot ng COVID-19 pandemic. Mr. Senator, sa panig ko po,
Ano po ang nakikita ninyong solusyon sa reklamo ng healthcare workers na posibleng ikakompromiso ng serbisyo sa mga pagamutan at quarantine facilities na nag-aaruga sa COVID-19 patients? Napakasimple, di gawin natin ang hinihiling nila dahil naman ito ay nasa batas na ito na kanilang mga benepisyo at siguro yung uunahin natin dyan yung SRA, yung parang hazard pay ng ating mga nurse. Nandiyan naman talaga sa batas yan na meron silang hazard pay na ganyan. At hindi sila napapagbigyan at marami pang ibang benefits na hindi pa na-i-release. Ngayon nakakapagtaka yan dahil yung COA report na nakikita natin na nasa balita ngayon ay maliwanag na may pera ang DOH na sapat para ipambayad dyan sa SRA, doon sa hazard pay ng ating mga nurse. Kaya na dapat naman hindi na umabot sa ganitong sitwasyon na yung mga nurse iiwanan nila ang kanilang pasyente ngayon para mag-demonstrate, para iparamdam talaga sa taong bayan, sa gobyerno, na hindi sila nababayaran at hindi nila nakukuha ang kanilang benepisyo. Bukod pa doon, meron silang hinihiling na sa aking palagay tama din naman. Meron kasing provision sa Bayanihan 2 na nakalagay ang SRA, yung hazard pay, ay ibibigay lamang doon sa mga nurse o sa mga frontline healthcare workers na ang inaalagaan talaga ang pasyente ay COVID patient. Kung hindi sila sa COVID patient, hindi sila makakakuha na yung SRA, yung hazard pay. Sa tingin ko, dapat siguro palitan natin yung pulisya yun. Sana all. Dapat all na ng lahat na ng nurse dahil lalo na sa pagdating nitong Delta variant na ito. Alam naman natin, napakabilis makahawa. Napakabilis ang pagkalat ng Delta variant. Mas mabilis kaysa doon sa original. Kaya siguro may maliwanag naman na nasa high risk area ang lahat ng frontliner na pumapasok sa ospital. At alam naman natin na pagdating ng emergency, pagka punong-puno na at pagka masyado ng maraming pasyente, yung mga wala sa COVID ward, hinihila nila, dinadala nila doon para tumulong Alam ko nung maraming balita, yung mga pati dentista na tumutulong sa COVID ward, pati OBGYN tumutulong pati pediatric na doktor tumutulong at saka nurse tumutulong doon sa COVID ward. Kaya dapat tanggalin nga, sana all na ng ating mga nurse ay bigyan na ng hazard pay at gawin na sa lalong madaling panahon dahil napakabigat ngayon itong pagdating ng Delta variant at kailangan natin ngayon mas lalo pa kaysa sa nakaraang taon, mas lalo pa kaysa sa nung Pebrero, Abril na tumaas bigla yung ating COVID cases. Ngayon mas lalo pang tumaas, mas lalo nga ating pangangailangan doon sa serbisyo ng ating mga nurse. Kaya wala naman siguro magsasabi na hindi dapat ibigay yan. Dapat naman talagang ibigay yan dahil nagsasakripisyo ang mga frontline workers natin, ang mga nurses natin. Nagsasakripisyo sila. Alam naman nila pumapasok sila si peligro, pasok pa rin sila para lang maalagaan yung ating mga pasyente. And sometimes, minsan nakakalimutan kasi natin, tingin natin sa kanila, sila ay service, sila ay healthcare workers, sila ay doktor, sila ay medtech, sila ay nurse. Nakakalimutan natin, lahat yan may pamilya yan. Lahat yan may magulang yan. Lahat yan may anak. Lahat may sinusustentahan yan. Usually sila ang breadwinner sa kanilang household. Kaya para naman maging magaang ang kanilang kalooban na hindi nila inaalala ang lagay ng kanilang pamilya, ng kanilang mga mahal sa buhay at mabigay nila yung buong husay at sipag nila sa kanilang trabaho, dapat talaga suportahan ng gobyerno yan. Kaya yun na nga, hindi lang yung mga COVID na nurse na nag-aalaga ng COVID patients ang dapat siguro bigyan ng SRA o hazard pay. Sana all na, bigay na sa lahat ng ating mga nurse yung SRA.
Mukha namang may pondo ang DOH, gamitin natin yung pondo yun para dito sa ating mga frontliner na ating sinasabing bagong bayani, tratuhin natin sila bilang mga bagong bayani talaga.